Adeline, where are you going? Ang boses ni Luna at ang nagtatakang mga titig nito ang agad na nalingunan ko nang palabas na sana ako ng bahay. Iniiwas ko kagad ang mga mata ko rito dahil sa nahihiya ako sa aking itsura. Hanggang sa pagising ko'y namamaga pa rin ang mga mata ko sa kakaiyak sa nangyari kagabi sa amin ni Hugo. Nadagdagan pa nang ilahad kong lahat kay Luna ang lahat-lahat. May pupuntahan lang muna ako. Naaawa ngunit nakatikwas ang kilay nitong lumapit sa akin. Are you going to stop his wedding? Umiling ako dito. No, I will never do that, Luna. Tama ng sakit na naidulot niya sa buhay ko. Ayaw mo ba siyang hintayin kahit hanggang ngayon lang? Tumingin ako rito at ngumiti na mapakla. No, dahil ayaw kong paasahin ng puso ko. Kung itinigil niyang kasal at akong pipiliin niya ay mas mabuti. Pero kung hindi naman, edi okay. Hindi na rin naman ako maghahangad. Kasi masakit umasa sa wala. Agad naman akong niyakap ni Luna ng mahigpit. Maging matapang ka. Maging matatag and be proud of yourself now, Adeline. Kasi kahit nagpakatanga ka ng ilang beses sa kanya, mas pinili mo pa rin lumayo kaysa maging pangalawa o maging kabit niya. You know, I'm so proud of your decision, Adeline. Pero sana kaya mo pa rin magpatuloy sa buhay mo ngayon. Alam kong masakit pero nandito lang ako't handa kang tulungang bumangon. Napalunok ako't napapikit ng mariin. Pinigilan ko pagtulo ng luha ko, ngunit kusa talaga yung sumungaw sa mga mata ko. Sabi ko, hindi na ako iiyak dahil sa kanya eh. Akala ko ubos na mga luha ko sa sobrang sakit na dinulot niya sa akin. But I think I'm wrong kasi meron pa rin pala akong iluluha ngayon. Ang sakit-sakit kasi sa puso eh. Bumitiw si Luna sa pagkakayakap sa akin. Hindi mo papigilan ang pag-agos ng luha mo, Adeline, dahil ang mga luha ay sumisimbolo sa ating tunay na emosyon. Marahil ito isang patak lamang na tubig ngunit ito'y nag-iipon na lahat ng libo-libong mga damdamin. Ang luha hindi magsasawang magpakita at ang mga luhang yan ay tutulong sa atin para malampasan ang sakit na nararamdaman natin sa ating puso. Kaya kung may iluluha ka pa man sa ngayon dahil sa kanya, ilabas mo na hanggang sa ayaw na ng mga mata't ng puso mong lumuha ka. Tandaan mo, Adeline, ang lahat ng pagsubok ay may hangganan at ang lahat ng luhang binuhos mo'y may kabayaran. God is not resting, Adeline. Nararamdaman din niya ang paghihirap mo. Trust me. Pero bakit ganito? Bakit lahat ng kamalasan sa buhay ay nasa akin na? Pagod na nga ako eh. Simula pa man pagkabata ko'y ganito ng buhay ko. Lagi na lang ako nasasaktan at lumuluha. Ang malas ko naman. Pinahid ni Luna ang munting luha ko. Don't say that because you are too lucky and blessed now. Tangalan talagang Hugo na yun. Baka someday soon, magsisisi siya kung bakit hindi kanya pinili kesa kay Jumaira. Kaya tumigil ka na sa pag-iyak, Adeline. Hindi siya worth it sa luhat pagmamahal mo. Dahil isa siyang malaking asshole na nabubuhay. Inampat kong mga luha ko. Darating din ang araw na hindi ko na siya iiyakan pa. Hindi man ngayon, pero gagawin ko. Ipapakita ko sa kanya na hindi rin siya kawalan sa buhay ko. Yeah, indeed. Yung tumor at cancer cells nga na kumalat sa loob ng katawan mo at siya nagpahirap sa'yo na kayanan mo, yan pa kaya? Ang punyetang Hugo Dalsor pa kaya na yan? Chenya? Pag talaga makita ko na siya ng personal, pagsasampalin ko talaga siya ng paulit-ulit na gago siya. Ginigigil niya talaga ako. Napangiti ako ng bahagya dito. Thanks for cheering me up, Luna. Kung wala ka, baka lugmok pa rin talaga ako sa mga oras na to. You're my best friend, Adeline. More than my best friend. Sino pa bang magtutulungan dito? Hindi ba tayo-tayo na lang? So don't bother to say thank you. Kapamilya tayo at kapuso. Tapos ngumiti siya ng matamis. Tumango ako. Oo, salamat best friend. At nagyakapan kaming dalawa. Lumuwang ang pakiramdam ko pagkatapos naming magdramahan ni Luna. Hindi pa sana talaga niya ako palalabasin ng bahay dahil baka pipigilan ko lang ang kasal ni Hugo. Pero pinangako ko sa kanya na hindi ko gagawin yon. Tapos na ako magmakaawa sa kanya kagabi pa. Hindi ko pipigilan ang kasal at sabihin ako ang piliin niya. Hindi rin ako umaasang tatalikuran niya si Jumaira sa kasal nila. Pagod na kasi ang puso ko na umasa. Sa pagkakataong ito, gusto ko magpahinga ang puso ko sa sobrang sakit. Iiyak ko na lang lahat para maibisan ang sakit ng damdamin ko.
Simula ngayon, gusto kong mamuhay ng payapa ang puso ko. Gusto ko munang mahalin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtanggap sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Ibinaba kong isang pumpon ng bulaklak kasama isang kahon ng buko pie at tubig sa isang lapida. Sinindahan ko rin muna ang kandila na nasa babasaging lalagyan. Saka umupog sa inilatag ko na paper bag sa Bermuda grass. Adelia C. Argente, 1989 to 2013. Pumikit ako't nagdasal ng mataimtim at nanggaling sa puso ko. Ate Delia, tawag ng utak at puso ko sa mga alaala nito. Ramdam kong biglang pag-ihip ng hangin sa paligid. Ate, I'm so sorry kung ngayon lang ulit ako nakadalaw dito sa puntod mo. Pero para hindi ka na magtampo, dinalhan kita ng paborito mong pagkain. Yung paborito nating kainin noon, I hope you'll forgive me. Ate Delia, I know you already know why I am here. Nandito ako para maglabas ng sama ng loob sa ngayon. Ang sikip-sikip na kasi ng dibdib ko. Ate, tama ka pala sa sinabi mo nun sa akin. Huwag akong gumaya sa'yo. Ang pumasok sa trabahong madaling kumita ng pera. Tamang-tama ka ate, kasi kahit wala ka namang ibang intensyon kung hinding buhay na tiyahon ng sarili mo, pero iba talagang naiisip ng ibang tao sa'yo at nakatatak na yun sa pagkatao mo. Ang sakit palang paratangan ka ng iba na isa kang manggagamit. Mukhang pera at higit sa lahat ang dumi ng pagtingin nila sa'yo. Palagi kang huhusgahan ng mga tao kahit na huminto ka na sa trabahong yun. Lahat ng masasakit na salita nararanasan ko na. Ate, naranasan ko simula nang mawala ka noon. Ate Adelia, bakit mo kasi ako iniwan eh? Siguro kung hindi ka nawala, siguro kung nandito ka pa rin, siguro hindi ko naranasan na lahat ng paghihirap ko ngayon. Sana hindi ko siya nakilala. You remember Hugo, right? Yung kinukwento ko sa'yo kapag napaparito ako sa'yo. Ate, ikakasal na ho siya ngayon. Mahirap talagang tanggapin at tiisin ang sakit na to, pero kailangan kong tanggapin ang kapalaran ko, ate. Kahit masakit. Bumagsak ang luha ko. Hindi ko lang mapigilan. Kusa talagang pagkakalaglag nun kahit pinakapigil-pigilan ko yung sumungaw sa aking mga mata. Luna is right. Kusang tutulong mga luha nang hindi mo napapansin kapag sobrang masakit na talagang dinadalang problema ng isang tao. Gaya ng ginawa mo nung iniwan mo ko ate. Mawawala na rin siya sa akin at sobrang sakit nun dito sa puso ko. Please, take away all the pain I'm feeling now. Kasi parang puputok ng dibdib ko eh. Bakit kasi ang hirap maging masaya? Simula nang mawala ka, puro na lang pagdurusang nararanasan ko eh. Please, pakitanong mo naman sa Diyos natin dyan kung bakit ang saklap-saklap ng buhay na nilaan niya para sa akin. Bakit kailangan ko masaktan ng ganito? Paulit-ulit kasi eh. Sana ate sinundo mo na lang sana ako noong panahon na nahihirapan na ako makipaglaban sa naging sakit ko. Sana pala namatay na lang ako. Sana hindi na lang ako nakasurvive sa sakit ko kung puro pa rin pala paghihirap ang dadanasin ko sa mundong ito. Ate, bakit? Bakit ang hirap maging masaya? Bakit bang hirap talagang mamuhay ng payapa? Bakit kasi inulila mo ko, ate? Ikaw na nga lang yung totoong tao na nag-aruga sa akin, iniwan mo pa ako, ate. Kunin mo na lang ako. Please, ask it to our dear God. Mas gusto ko na kasi magpahinga kaysa mabuhay. But if God still won't allow it, then okay, magpapatuloy ako sa buhay kong ito. I'll promise you, Ate Delia, mamahalin ko muna ang sarili ko bago ang lahat. At sinusumpa ako balang araw, hindi na ako iiyak ng ganito. Lalo na sa lalaki, minsan ko nang pinaglaanan na lahat sa akin. I'll promise to unlove him this time. Sumpa ko yan, ate. Napadilat ako nang maramdaman ko ang lumalakas na simoy ng hangin sa paligid. Kasabay nun ng pagbuhos ng pinong ambon na nanggaling sa kalangitan. Nagtataka pa ako na sobrang dilim na pala ng langit at nagbabadya na agad ang pagbuhos ng ulan. Ate Delia, I think I have to go now. Hindi talaga nakisamang panahon eh. Gusto ko sana magstay pero paparating ng ulan. Pinahid ko muna mga luha sa pisngi ko. Ngunit saktong pagtayo ko naman ay siyang bumuhos bigla ang malalaking butil ng ulan. Agad ako naglakad takbo patungo sa kotse ko. Bago pumasok ng kotse ay nilingon ko munang puntod ni Ate Delia. There I see a shadow, isang bulto yun ng babae. She's smiling and waving at my direction. Ate Adelia? Napapakurap ako nang mawala yun sa lakas ng buhos ng ulan. It's really her.
Narinig niya ako habang kinakausap siya kanina. God, Ate Adelia, I really miss you. I love you. Bulong ko sa utak at puso ko para dito. Alam kong naririnig niya ako. Agad akong pumasok sa loob ng kotse ko. Inabot ko kaagad ang spare shirt and face towel ko at saka pinangpuna sa basa kong katawan. Nagpalit ako ng basang sando bago ko buksan ang makina ng sasakyan ko. Isang sulyap muna sa puntod nitong ginawa ko bago ko tuluyang pinausad ang kotse ko palabas sa isang malawak na private memorial park. Ang isip ko'y abala sa bagay-bagay habang nagmamaneho pa rin ako sa ilalim na walang tigil na patak ng ulan. Sinilip kong oras ang pambisig ko. Napabuntong hininga ako nang makita kong oras. 1:30 p.m. Magsisimula na palang kasal nila and that's exactly 1500 in military time. Napangiti ako ng may pait at pagkabigo. Even I'm not waiting but still my heart starts feeling disappointed. Ni text message o missed call ay wala ko natanggap na kahit isa man lang galing sa kanya. Move on, Adeline. Hindi talaga siya para sa'yo. Iwan mo na siya kay Jumaira at sa baby nila. Mamuhay ka ng payapa ngayon. Matatanggap mo rin to. Darating din ang araw na gigising kang wala na siya sa puso mo. Hindi niya deserve ang pagmamahal mo, Adeline. Heart, kalimutan na natin siya dahil pansamantala pag-aari na siya ng iba. Ramdam kong pagtulo ng luha ko kasabay ng paglakas ng buhos ng ulan sa labas ng kotse ko. Ramdam kong madulas at pagdilim sa buong kalsada nang dahil sa malakas na ulang yon. I sob while driving. Gusto kong ibuhos lahat kasabay ng nagdadalamhating panahon. Gusto ko umiyak ng umiyak dahil sa pagkabigo ko ngayon sa una't huling lalaking minahal ko ng sobra-sobra. Pinunasan kong luha ko ng magring ang phone ko. Napakislot pa ako at inabot ulit yon. It's Luna. Sasagutin ko na sana yon ngunit nagulat ako nang may malakas na bumusina sa harapan ko. Laking gulat ko nang may malaking truck na pupunta sa lane ko. Agad kong nabitawan ng cellphone ko at minaniobra ang sasakyan ko para iwasan ang pagsalpo ko sa harapan ng rumaragasang truck. But Jesus, I'm too late to avoid it. Ang bilis ng takbo ng buong pangyayari. Pinikit ko ng aking mga mata habang sumisigaw ako. Ramdam ko ng malakas sa pagsalpok ng sasakyan ko. Ramdam na ramdam din ng diwa ko malakas na pag-untog ko sa loob at unahan ng kotse ko. Tapos bigla ko nakaramdam ng walang katapusang sakit sa buong katawan ko at unti-unti akong nawalan ng malay. Hugo's POV. Do you, Hugo Leon Dalsor, accept Jumaira Silva as your loving, caring, loyal, and eternal wife? Napakurap-kurap ako sa tanong na yun ng pari. Binaling kong mga mata ko kay Jumaira, tapos nakita ko siyang nakangiti ng malapad. Hey, just say yes I do, sweetheart. Dahan-dahan niyang bulong sa akin. Napapakurap ako. Eto ba talagang gusto ko? Ang pakasalan ng babaeng ito para matupad ang kahilingan ng aking ama? Kaya ko bang mas piliin siya kaysa sa babaeng mahalaga at naghihintay sa akin ngayon? Naubo ako nang mag-vibrate ang phone ko sa loob ng slacks ko. Doon pa lang ako biglang nagising sa mga pangyayari sa buong paligid ko. Again, do you, Hugo Lawrence Dalzor, accept Jumaira Silva as your loving, caring, loyal, and eternal wedded wife? Sweetheart, sumimangot si Jumaira. Katulad ng mga taong witness sa kasal namin. Nalilito akong hinugot ang cellphone ko sa loob ng slacks ko. Naririnig kong pagbubulungan ng ilang tao sa paligid ng katedral at patuloy na nagtataka kung bakit hindi ko pa rin sinasagot ang tanong ng pari gamit ang aking yes I do. Hugo, dahan-dahang tawag ng dad ko sa attention ko. Nakakunot rin ang noon ito. Again, do you, Hugo? Let me answer this first, Father. Jumaira? Father and Jumaira furiously stares at me. Kahit hindi sila umuo, sinagot ko pa rin ang tawag kahit unknown number lang ang nakarehistro. Hello? Isang basag na boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Rinig ko yun sa maliit na Bluetooth speaker na nakakabit sa tenga ko. Is this Hugo Dalsor? Ayaw ko sagutin yung babaeng nagsasalita. Hugo, si Adeline, na-aksidente siya. Ang kanyang sasakyan ay nabangga ng isang truck at siya'y nasa critical na kondisyon sa sandaling ito. Nagulat ako sa narinig ko at ang tensyon ay nagsimulang bumabalot sa aking sentido. What? Halos mabigkas ko. Sumpain ka hanggang sa mamatay dahil sa pagiging isa mong malaking gago. Hugo, ikaw at ang bastos mong ami mapupunta sa impyerno. Magsama kayong mga hayop kayo.
Nanganganib ang buhay ng kaibigan ko nang dahil sa mga walang puso kayo. Sa walang puso mong pananakit sa damdamin na kaibigan ko. Where is she? Sa hospital yan. Shit, hello? Shit. Hugo, I'm about to go. Jumaira stops my arm sheet. Nakalimutan ko bigla kung nasaan ako this time. Humarap ako kay Jumaira. Hindi kita kayang pakasalan. Sorry, Jumaira. What? Hugo? Hindi pwede, hindi matuloy ang kasal natin ngayon. Umiling ako. I'm sorry kung hindi kita mapapakasalan. Nakapagdesisyon na ako. I have to go now. Buong pa siyang iniwan ko to sa harap mismo ng altar at ng pari. Hugo! Hindi ko pinapansin ang sarili kong ama at patuloy lang ako sa pagtakbo palabas ng simbahan. Lumakas ang bulong-bulungan sa buong paligid. But that's not my focus. Mas inuna kong tawagan si Adeline. Shit, answer me, sweetheart. Pick up your phone. Shit, that's not true. It's only a fake news. Before I drive my car, binasa ko munang isang mensahe na dumating galing sa numerong tumawag sa akin kanina. Unknown. We're here at St. Michael Medical Hospital, ground floor, emergency room. Luna's POV. Nag-aalala pa rin ako sa kalagayan ng best friend ko. Nasa loob pa rin ito ng emergency room at ginagamot ng mga doktor. Maging ang kanyang specialist na si Dr. Marshall ay nandito na si Dr. Reyes para i-accommodate at tumulong sa kanyang mga critical na operasyon. God, Adeline, ano ba itong mga nangyayari ngayon sa'yo? Why your fate is something risky? Jesus, wala na bang katapusan itong paghihirap ng kaibigan ko? She's one of a kind person. She has a very big heart for other people. Aminado ako napakabait niya kaysa sa akin, but why all of this is happening right now? Bakit sa kaibigan ko pa? Diyos ko naman, kotang-kota ng kaibigan ko sa ospital, operations, gamot, hapdi at sugat. Mapa-internal and external wounds. Pati pa yung mga walang hiyang tao na walang ibang ginawa kung hindi sakta ng damdamin niya. Oh God, pwedeng sa akin mo nalang ibigay ang sakit ng loob niya? How I wish she will survive and still live. At sana sa pagkaligtas niya, alisin na sana niya sa buhay niyang walang kwentang lalaking yun. Hey Luna, will stop walking and just relax? Here, umupo ka. Namumugtong mga matang humarap ako sa lalaki nagsalita. How can I relax, James? Sabihin mo nga kung paano kung yung nag-iisa mong matalik na kaibigan ay nasa bingit na naman ng kamatayan ngayon. How? I know what you feel, Luna, but you need to relax. Kanina ka pa kasi nakatayot nagpapabalik-balik sa paglalakad. Ako napapagod sa ginagawa mo, he says. Nagbuga ako ng malalim na hininga. 2 oras na rin ako sa kakahintay sa update ng kalagayan ni Adeline. Ni isang doktor ay wala pa rin lumalabas at kahit mga nurse. Napapakurap ako at biglang tumulong mga luha ko. Hindi ako iyaking taong tulad ni Adeline, pero sa nangyaring ito ngayon, hindi ko mapigilang maawa at umiyak sa kalagayan nito. James, natatakot ako. Sobra ako natatakot. Paano kung hindi siya makaligtas sa operasyon niya ngayon? Paano kung sumuko ng katawan at kalusugan niya? Adeline has done this shit operation before. Pagod na siya magpa-opera ng paulit-ulit. Grabe, tama na sana eh. Bakit bang lupit ng tadhana? Bakit ba sa kaibigan ko pa nangyayari ang lahat ng ito? Ang bait naman niyang tao eh. Ako ito. Ang bait naman niyang tao, ako yung makasalanan. Bakit ako? Hindi ako nakaramdam at nakaranas ng ganito. I hardly sob while looking at him. Ramdam kong pagtayo at paglapit nito sa akin. Pagkatapos ay hinila niya ako at nilagay ang mukha ko sa malapad niyang dibdib. Ramdam ko rin ang pagyakap nito sa akin. Shh! Stop crying. Your friend Adeline will survive all this. Ikaw na nagsabi kanina na matatag siya. So let us pray for her safety. Sana malagpasan niyang lahat ng ito. Sana nga, James. Sana nga. Excuse me. Napaayos ako ng tayot agad hinarap ang taong hinihintay ko kanina pa. I know it's him. Ang walang pusong lalaki. Are you Luna? Adeline's best friend? Nagkatitigan kaming pareho. Nakita ko na pasulyap din ito sa lalaking nasa tabi ko. James? Hugo, what are you doing here? Hindi ba ngayon ka ikakasal? Nagtatakang tanong ni James dito. I frown. You know each other? Tanong ko sa dalawa. Tumango naman ang mga ito. We are cousins. Parehong sagot ng mga to. My lips parted. What? Magpinsan kayo? Hinarap ko si James. Pinsan mong gagong to? Tumango ito. Ang kanyang ama't ang aking inay magkapatid. Sagot nito sa akin. Related nga pag-uugali nyo. Sabi ko ni pinagtaka ni James. I grit my teeth at humarap ako kay Hugo.
Lumapit ako sa kinatatayuan nito tapos sinampas ko yung mukha niya at sinampal yung cheeks niya. Paulit-ulit sa magkabila ang pisngi. Hindi naman ito umalma kaya walang pagod ko pa rin itong sinampal ng maraming beses. Luna! James locked me into his arms. Nakakaagaw ka na ng atensyon ng ibang tao. I don't care. Bitawan mo ako, James. Bitawan mo sabi ako. Isa, kung hindi mo ako bibitawan ngayon, sasapakin din kita katulad ng walang hiyang pinsan mong yon. Luna, huminahon ka. Bitaw sabi. Nagpumiglas pa rin ako at sinugod ko ulit ito ng isa pang malakas na sampal. Wala ka talagang puso't kaluluwa, no? Kulang pang lahat ng pagsampal ko sa'yo sa ginawa mo sa kaibigan ko. Wala kang puso. Wala kang ibang ginawa ko hindi pasakitan ng loob niya. My tears are dropping sa sobrang galit ko dito at awa kay Adeline. Nakita mo yon? Tinuro ko nakasarang pinto ng ICU. Nandyan siya. Nag-aagaw buhay ng dahil sa katangahan mo. I'm sorry. Mahinang bulong nito. What happened to her? What happens to my Adeline? Napahagulhol ako ng iyak. Really? To your Adeline? Punyeta ka pala eh. Gago ka, demonyo. Wala kang kwenta at wala kang paninindigan. Huwag mo nang alamin, wala ka namang pakialam talaga sa kanya. Hindi mo nga siya pinapahalagahan, hindi ba? At higit sa lahat, hindi mo nga siya binigyan ng pagkakataong umamin sa'yo sa totoo niyang dahilan kung bakit siya lumayo sa'yo noon. Ang tanga mo talaga. Hindi mo inaalam? Wala kang ibang ginawa kung hindi ang sumbatan siya, saktan at paratangan ng kung ano-anong pagkatao niya. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa kaibigan ko. Napapailing na lang ako dito habang umiiyak. Just tell me why she is in the operating room. Huwag mo nang alamin. Umalis ka na lang at ituloy mong naudlot na kasal mo. Pagpapaalis ko rito. Anyway, bakit ka nandito? Sa pagkakasabi sa akin ni Adeline, last night nang dumating siya sa bahay ng umiiyak, hindi mo siya kayang piliin over your pregnant fiancé. Yung Jumairang pinili mo, hindi ba? Eh di magsama kayong mga demonyo kayo? Pati yung tatay mo na ubod ng sama ng ugali. I really don't care kung may napapasulyap sa aming direksyon. Basta lang mailabas kong lahat ng galit ko sa walang hiyang taong ito. Pregnant? Who's pregnant? Nagtataka ang buong pagmumukha nito. Your bitchy fiancé. Sino pa nga ba? How can I get her pregnant kung wala namang nangyayari sa amin? Nakakunot ang noong sagot nito. But woman, what happened to Adeline? Umiling pa rin ako dito. Leave now, Hugo. Hindi ako naniniwala sa feeling concern mo sa kaibigan ko. Kung hindi mo sasabihin, then let me know it by myself. Lalakad na saan ito patungo sa nakasarang pinto. Nabangga yung sasakyan niya sa isang malaking truck habang nagmamaneho siya. Nawalan ng preno ang driver ng truck dahil sa sobrang lakas ng ulan kanina. No, why her? Napapailing pa ito sa isiniwalat ni James. It's yes. That is why Adeline is here. Nasa critical ngayon ang buhay niya nang dahil sa'yo. Luna, stop it. Don't blame him. Walang may gusto sa nangyaring ito. It's all an unexpected accident. Accident? Yeah, it's an accident. Pero kung pinili niyang kaibigan ko, mangyayari bang aksidenteng yun? Hindi, diba? Because she will stay by your side at hindi mangyayaring aksidenteng ito sa kanya. Luna, ikaw kanina ka pa ha? Magpinsan nga kayo. Kaya diyan ka pumapanig sa pinsan mong yan. Magsama nga kayong please, lumayas na kayong pareho sa harapan ko. Car accident? Dahan-dahang sambit ni Hugo. Ako? Kasalanan ko. Kasalanan kong lahat. Parang walang ito pakailam sa galit na pinapakita ko. Kamustang lagay niya? Tapos mukha siya nag-aalala. May bago na bang update about her conditions? Luna, please tell me. How's my Adeline? Is she going to survive? Kailangan niya mabuhay. Shit, kailangan ko siya makausap. Inaangkin mo na siya ngayon? Wow, Hugo. Siguro kung wala siya sa bingit ng kamatayan ngayon, siguro nagpatuloy ka pa rin sa kasal mo at baka naman naikasal ka na talaga bago pa ako tumawag sa'yo kanina. Loko-loko ka rin, no? Ayoko pakasalan si Jumaira. Inihinto ko ng kasal namin bago ko sagutin ang tawag mo. Mahal ko si Adeline. That's why I'm here. Please tell me, lumabas na bang doktor sa loob? Please tell me. Maging masaya pa kaya siya ngayon pagkatapos ng lahat ng pinagsasabi mo ngayon? I think not. And I still don't know kung may liligtas niya pang sariling hininga niya. I sob again. Pinahid ko mga luha sa mga mata ko. But I'm still hoping na mabubuhay siya. Kasi grabe ng tama ng kotse niya and those nurses who assisted her in the ambulance told me.
She's almost dead on arrival nang i-rescue nilang katawan niya. Hindi siya maaring mamatay, hindi makakaligtas siya. Tumulong kanyang mga luha pero agad itong pinawi. Ipagdasal mong mabubuhay siya because it's her third gift of life. Kung malalagpasan pa niya ulit ang dagok na to. What do you mean? Nasa mukha nitong sobrang pagtataka at gulat. Pati si James na nasa tabi ko'y puno rin ng pagtataka sa mga sinasabi ko. Oras na. Sa tingin ko oras na para malaman mong rason kung bakit kailangan kanyang iwan noon. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Si Adeline, nagkaroon ng critical na sakit na tumor, kasamang kanyang tiyan at bituka. Halos hindi yun mabigkas ni Hugo. A stage 2 cancerous tumor. Sumingot-singot ako. Ramdam kong maso yung paghaplos ng kamay ni James sa likod ko. Pero nakaligtas siya sa kanyang critical na kondisyon noon. Halos 2 taon, Hugo. 2 taon siyang nagpapagamot noon for her to survive at para maalis ang cancer cells at ang malaking bukol sa loob ng tiyan niya na siyang nagpapahirap sa kanya. 2 years siyang nakipaglaban sa sakit na yun para sa'yo. Kasi gusto niyang balikan ka at humingi sa'yo ng tawad. She almost died before during her critical operations. Nawala na siya ng hininga at heartbeat noon. Ngunit bumalik siya. Siguro kasi gusto kanyang balikan. Pero sinayang mo lang ang pangalawang buhay na nilaban niya sa kamatayan para lang makasama ka ngayon. I don't know that. Sumunga ulit ang luha nito sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari sa kanya, Luna. Shit, bakit hindi niya pinaalam kaagad sa akin noon ang sakit niya? Why did she want to suffer alone? Bakit hindi niya pinaalam? Shit, why did she hide it from me? He utters blankly, pero puno yun ng awa para kay Adeline. Pero anong ginawa mo ngayon? Sinasaktan mo lang siya ng paulit-ulit, Hugo. Sinaktan mo lang kaibigan ko at patuloy na iniinsulto ng masasamang paratang. Nabulag ka sa galit mo sa kanya. Gusto niya magpaliwanag sa'yo pero ayaw makinig sa kanya. You really don't deserve her love and her big heart, Hugo. Dahil wala kang puso't pakiramdam. At yung tatay mong tanungin mo, he manipulated Adeline's decisions before. Isa rin siya sa naging dahilan kung bakit siya lumayo noon at sarilinin ng kanyang kondisyon. Umigting ang magkabilang panga nito. I am really sorry. I really don't know what happened. Excuse me, sino ang relatives ng pasyente? Pinahid kong mga luha ko tagad lumapit sa doktor na kalalabas lang sa ICU. Ako ho, Doc. Anong buhay pa kaya ang mangyayari kay Adeline ngayon nakikipaglaban siya kay kamatayan? Magawa pa kayang mabuhay ni Adeline o dito na magtatapos ang masalimuot niyang buhay? At si Hugo, anong gagawin niya ngayong alam na niya ang katotohanan sa paglayo sa kanya noon ni Adeline? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.